Oh my God. Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman na Reddit interaction dito sa ating channel ng mga stories, no? Mga stories, no, may topic tayo ngayon na sobrang common dito sa Pilipinas pero sobrang nakakairita pa rin ito. Street parking sa tapat ng bahay ng iba. So, ang masaklap kasi dito, kapag sinita mo ng maayos, sila pa yung galit, no? Tapos, kapag nireport mo sa barangay, walang action. Kung inaction man lang itong barangay, tapos nalaman na ikaw yung nag-file ng complaint, sasabihin yan, iyakin, gano'n, ganito, iyakin nyo yan, kasi wala kayong bitaw, ganito, may ganyan yung parang sinasabi ng iba, no? Ngayon, diretso tayo dito, no? Hindi porket kalsada yan, pwede mo nang gawing personal mong garahe. At hindi porket tahimik ang kapitbahay, ibig sabihin tama ka. Okay? Hindi ito formal legal advice to, for your information. Pero pag-usapan natin ang issue na to based sa post, sa video, at sa mga comments, at sa mga practical na pwedeng natin ninyong gawin. Okay, simulan na natin, ha? Ngayon, basahin natin itong post dito, no? So, ang title niya is ito, Legal Advice Street Parking. Ang sabi niya dito, no, any advice po dito. May nagpa-park po kasi sa tapat ng bahay namin kahit hindi naman sila nakatira dito. Kaya hirap po kaming ilabas yung sasakyan namin lalo na kapag may emergency. Nung kinausap ko naman sila, si galit pa at nagdadabog pa sa gate namin. Hindi raw umaandar yung sasakyan nila kahit ginagamit naman. Nireport sa barangay pero wala namang ginagawa. May tips mo ba kayo kung ano ang pwedeng gawin? Pwedeng gawin? Or saan pwede i-report? This is located in Tondo. So yun, panoorin natin saglit. Ito yung galing ito sa may video kasi dito. So, ito. Sinabi lang nga sa inyo kanina, nag-usap-usap na tayo kapatid. Itong ginagawa lang nga namin, ayaw umanta. Ginagawa ng paraan. Ito nga ginagawa niya. Ano ginagawa dito? Ano nga ginagawa? Ha? Anong ginagawa? Oh my God. Okay, so mga stories, no, talagang grabe, parang sisira yung gate. Nakakainis na mga ganyan, no? Talagang base sa may kiglit, no? May tensyon, may pagtatalo, at halatang may nagkakainitan na sa usapan, no? Di ba? Yung, minsan talaga ay sisira yung, yung gate, di ba? Parang gusto yung gibain. Ngayon mga stories, no? May mga nandito, no? Talagang, may isang comment na nagsasabi ng basura raw talaga na ang barangay at i-report na ito sa 8888 at i-share rin para mapansin. Okay. May isa naman comment na galit-galit na sinabing matagal na raw maraming gulo sa Tondo na parang normal na lang problema sa lugar. May isa naman nag-share ng personal experience na habang naglalagad siya sa Tondo, may mga tambay daw na parang naghahanap agad ng gulo at pakiramdam niya may feeling untouchable ang ilan sa lugar. Okay. May isa rin comment na nagsasabi na ang ganitong eksena ay na dulot din ng kawalan ng standards na sa pagde-develop ng mga lugar at kukulangan ng maayos ng urban planning. Okay. May legal, dito, no? Merong legal comment din na nagbanggit ng Republic Act number, article. Ilalagay ko yung, yung RA number na to. At saka malinaw raw na bawal ang mag-parking sa ilang lugar. Kabilang ng sa harap ng private driveway. No? May nagdadagdag pa rin dahil report sa barangay, dapat humingi ng proof o logbook entry para may pakita ebidensya kapag nag-escalate ng complaint. No? May isa rin ng comment na nagsabi na kung talagang walang ginagawa ng barangay, pwede ireklamo sa Sangguniang Panglungsod, DILG, Field Office o Ombudsman.
May sabi may nagbanggit din yung mga paninipa sa gate o may sinirang property, pwede kang pasok ito sa usaping na malicious mischief. At kung may panghaharas o pagbabanta, pwede ninyong i-blatter at report. May nag-share ng experience na kahit may legal basis siya, may city official para na nagsasabing pabor sa isang establishmento na mayor kaya pinapayagan ang parking sa lugar at doon daw siya nawala ng tiwala sa sistema. At may isang simpleng suggestion din, no, tumawag sa MMDA hotline, no, para sa tulong o direksyon kung saan dapat tumulong. Okay, mga stories, ito ang aking opinion ko dito. No? Medyo short at saka ano lang, hindi ko abayin pa to. Mali. Ano to, no? Ito ang opinion ko dito, no? Mali ang nagpapark sa tapat ng driveway ng ibang tao. Period. No erase. Okay? Period. No erase. Hindi na ito dapat pinagtatalunan. Oo, public road ang kalye. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede mong harangan ang access ng bahay ng iba. At kung may emergency, paano kung may kailangan dalhin sa ospital? Paano kung may sunog? Paano ng senior o may sakit sa loob ng bahay? Diyan mo makikita ang issue na ito, hindi simpleng parking lang. Usapan ito ng access, safety, at basic respeto. Hindi ako nang iiyak mga inutil. Okay? Isa pa, itong linyang hindi umaandar, hindi excuse yun. Kung hindi umaandar sa sasakyan, ipaayos mo, itulak mo, ipataw mo, ipasok mo sa sarili mong espasyo. Hindi obligasyon ng kapitbahay na mag-adjust sa problema mo. At dito ang mas nainis ako dito. At dito na naiirita ako dito sa mga inutil na to. Kapag kinausap ng maayos, sila pang galit. Yan ang ugaling mga bubok na yan. Kung ikaw ang nakakaabala, ikaw pa mayabang. Ngayon, tungkol sa mga barangay. Kung totoo ang report na walang ginagawa, palpak yan. Hindi ko na paikutan. Okay? Paikutan yan. Hindi ko na paikutan yan. Ang trabaho ng barangay ay umaksyon sa alitan sa komunidad. Okay? Komunidad. Hindi ang maging dekorasyon ang opisina. Nagsasayan lang kami ng tax para dyan sa mga ganitong barangay na hindi naman umaaksyon. Sayang lang yung tax dyan, kung tutusin. Pero ito ang punto dito. Huwag niyong i-generalize ang buong tondo. Hindi porket ng ambusado at walang action opisyal, buong lugar na agad ang problema. Mali ang asal ng ilang tao? Oo. Mali ang system failure? Oh, yes. Oo. Pero hindi solusyon ang magkalat ng galit sa buong komunidad. Okay? At dapat tinatamaan dito ay ugali, papabayaan at kawalan ng enforcement. Okay? Ito ang practical ng mga diretsong advice ko dito. Una, mag-ipon ng ebidensya. Gather ng evidence. Ipunin nyo ang ebidensya. Kuna ng malino ng video at picture ng sasakyan. Katulad yung na pinakita sa video. Mas effective yung video kaysa sa picture. Okay lang yung picture para much better yung video na. Okay? Kunan ng malinaw picture sa sasakyan, plate number, importante yon. Oras, petsa, at paano nito hinarangan ang drive ninyo. Kung ang video ang pananggit o pananakot, mas mabuti yon. Okay? Ikalawa, humingi ng written proof na nagreklamo kayo sa barangay. Blatter copy, logbook entry, receiving copy, kahit anong dokumento na napapatunay na dumaan kayo sa tamang proseso. Ikatlo, ilagay nyo sa complaint ng legal basis. Banggain nyo sa Republic Act nito, section na bawal mag-park sa harap ng private driveway.
Minsan, kapag may batas na nakasite sa sulat, mas mapipiliin silang seryosohin. Okay, yan yung bawal mag-park sa harap ng private driveway. Minsan, kapag may batas na nakasay sa sulat, mas pipiliin silang seryosohin. Ika-4, dumiretso sa traffic office o traffic enforcement ng Maynila. Dahil tondo ito, mas practical na lapitan ng local traffic office ng Maynila o NTPD. Kung major road o kailangan ng guidance, pwede rin tumawag sa MMDA. Okay? Sa ika-5, kung walang galaw ang barangay, i-escalate nyo. Pwede sa 8888, pwede sa DILG, pwede sa City Government Complaint Desk. Kung may reklamo kayo sa mismong kababayaan ng barangay, doon nyo idiin. Ika-6, kung may paninirang gate, harassment, o pagbabanta, ipablate agad sa pulis. Diyan pumapasok ng hiwalay na usapin. Hindi na lang yan parking dispute. Possible na may property damage, unjust vexation, o threats. Depende sa nangyari at sa ebidensya. Ika-7, pwede rin i-report ang sasakyan ng driver sa LTO, lalo na kung repeated ang violation at may malinaw na plate number at documentation. At ito ang importante, huwag kayo gaganti sa iligal na paraan. Huwag susian ng kotse, huwag butasan ng gulong, huwag manira ng gamit. Kasi sa dulo kayo ang mababaliktad dito. Kung gusto niyo ng laban ng malinis, papel, ebidensya, at tamang escalation. Okay? Ang totoong problema rito, hindi lang isang sasakyan na nakaharang. Ang mas malalim dito ay ang kultura ng entitlement. Yung tipong diyan ka muna ilalagay, bahala na. Huwag namang umaangal. Kung may problema sila na ang mag-adjust dyan. Maling-mali yan. Ang kalsada ay hindi extension sa garahe mo. At ang tapat ng bahay ng iba ay lalong hindi mo parking slot. At para sa mga barangay na mga opisyal na walang aksyon, tandaan nyo, kapag hindi nyo inaksyonan ng ganitong problema, pinapalakas ninyo ang loob ng mga abusado. Sa totoo lang, marami ng ganitong issue na maayos kung maayos sana kung may disiplina at may takot sa batas. Pero kung wala ang dalawa dyan, dapat gumalaw ang dokumento at reklamo. Mga stories, kung kayo, anong gagawin niyo sa ganitong sitwasyon? Naranasan niyo na rin ba na may magpapay sa tapat ng bahay niyo at kayo pa ang nahirapan? Comment nyo sa baba at ng mga experience nyo. Kung gusto niyo ng maraming diretsahang commentary, real talk reactions, at usapang may say-say din, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga ka-stories, thank you, and have a great never stories. Bye.